Pagpapaigting ng vehicle inspection sa Camp Crame at ang assistance ng HPG sa Bureau of Customs hinggil sa mga luxury vehicle ng mga diskaya, ating tatalakayin kasama si Lieutenant Nadim, tama po ba, Malang, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Lieutenant Malang, tama po ba yung pagkakasabi ko ng pangalan niyo? Magandang tanghali po. Yan po sir, isang maganda at mapagpalang tanghali po sa ating lahat dyan at siyempre po sa ating mga kasama dyan sa studio at sa mga nakikinig po ng ating magandang programa ng Bagong Pilipinas ngayon. Afternoon, sir. Sir, una po sa lahat sa pagkakatalaga po kay Police Colonel Hansel Marantan bilang bagong acting director ng PNP HPG. Hingi lang po kami ng detalye sa kanyang mga prioridad at mga direktiba. Ano po kaya yung mga uunahin niya sa HPG, uunahin niyang gawin? Sir, ang unang-una po dyan, ang kanyang prioridad ay ang utos at direktiba po ng ating pong mahal na presidente, yung mga tinatawag po niya mga pain points na kung saan ang inyo pong PNP HPG, sa panguna po ng ating pong buting director, acting director, Police Colonel Hansel Marantan, ay magtutukoy po ng mga tinatawag po natin pain points at ito po yung kagad dire-resolba at susolusyonan ng inyong PNP HPG. Ikalawa po dyan, no, yung ating po yung 7 points of agenda po ng ating butihing Chief PNP, no other than Police Lieutenant General Melesio Tates, na kung saan pangalawa po o isa rin po ito sa mga priority ng ating pong bagong talaga na Director HPG. At kasama rin po nito yung moral and welfare support sa hanay po ng PNP HPG, sir. At nabanggit din po niya na talagang ang lahat ng po ito ay isa sa puso at isa sa isip ng bago pong pamahalaan ng inyong pong PNP HPG, sir. Opo, Lieutenant, ano naman po yung mga tututukan ng bagong director natin, no, pagdating sa mga operational at administrative challenges sa inyong hanay? Sa usapin pong operational, nabanggit po ng ating pong Director HPG sa pagtutukoy po ng mga usapin para po sa mga carnapping cases. Ang kanya pong marching order ay una, matukoy kung sino po ang mga carnapper. At hindi lamang po sa recovery ng mga sakyang nananakaw, kundi talagang matukoy at masampahan ng karampatang kaso. Ito pong mga nagnanakaw po ng mga sakyan po ng ating pong mga kababayan. At dagdag din po dyan, tuloy-tuloy po ang magiging operational activity deployment ng inyong PNP HPG sa mga major thoroughfares, lalo na po dito sa ating pong Kalakang, Maynila. So sa naman pong administratibo, nabanggit din po ng inyong PNP HPG Director na pagsisikapan pong bigyan ng mas maraming training ang ating pong mga personnel or ating pong mga kabaro dito po sa PNP HPG para po makapag-deliver po ng mas magandang services ang ating pong mga kasamahan. Kasama na rin po dito yung isa po sa kanyang pong proyekto, yung talaga pong pagbibigay po ng impormasyon o yung information drive sa ating pong community wherein the PNP HPG will give the best information para po sa ating mga kabayan para po maging ligtas at hindi po mabiktima ng mga ng case ng carnap at matulungan din po sila ng ating po mga kabayan na makapaglakbay po gamit po ang ating po mga national highways. Lipat naman tayo, Teniente, dun sa usapin tungkol sa surprise inspection. Ano po yung nag-udyok sa HPG para magsagawa nito sa Camp Crame? Para po na sa clarification po ng ating pong madla, ito po yung regular na po na ginagawa po ng yung PNP HPG. Katulong po natin dyan ang PNP IMEG, ang HSS, at ng inyo pong MMDA, na kung saan talagang binibigyan po natin ng strict implementation kung ano po ang pinatutupad ng PNP HPG para po sa ating mga kabayan. Hindi po ang kailangang ipatupad sa kapwa po nating mga kabaro na kung saan nga po no, tayo po'y nakapanikit na mga sibilyan at mga kapwa din natin po no, mga kabaro po natin na lumabag po no, sa RA 4136. Kagaya na lamang po ng paglalagay po no, ng mga cover plate sa kanila po mga plaka, wala pong dala po na CR or OR, ay hindi po kagad ay talaga din po na talaga po nga inanaman po kagad ng PNP HPG na maipatupad din po equally sa ating din po mga kabaro, sir.
Lieutenant, follow-up po tayo. Ilang sasakyan at motorsiklo ang pinag-uusapan natin dito, yung mga nasuri? At nabanggit nyo nga, no, yung mga ibang offenses. Ano pa mga ibang nakita ninyo dun sa mga nasuri ninyo? Sa na-inspect po ng yung PNP HPG, kasama po ng mga nabanggit po ng units ng Pambansang Pulisya, almost 560 na motorsiklo po ang ang na-inspect po natin dyan. Kasama po yung hindi ubaba sa 320 po na mga motor vehicles. Yung mga na-inspect po natin dyan, or isa po no, sa mga na naging violation po, mga ating pong nakikita, may unang-una nga po dyan, ay wala pong dalang CR or registration, or even man po yung kopya po ng kanilang official receipt. Meron din po tayong nahuli nga po na nabanggit po natin kanina ng paglalagay po ng cover po sa kanila pong mga plaka na pinagbabawal po ng ating batas. May mga kinumpis ka rin po kagad tayo ng mga logo no, na bawal po at hindi po pwede sa mga private po na motor vehicles o motorcycles po ng ating po mga kabayan. Opo. Doon po sa mga polis na nahuling walang lisensya o hindi rehistrado yung kanilang sasakyan, ano po yung aksyon na ginawa ng HPG laban sa kanila? Sa ngayon po, no, wala po tayong nahuli na wala pong lisensya or kung hindi man po ay hindi po rehistrado. Sa ganun parang naman din po, natatuwa po ang PNP HPG na karamihan po sa ating pong mga napara or sa mga dumaan po ng ating pong mga inspeksyon ay halos lahat po may mga lisensya at may mga updated po na rehistrado po na kanila pong mga sasakyan. Opo, sir, meron po ba tayong mga report na may mga sasakyan na may hindi otorisadong police badge at accessories? Paano ninyo ito tinutugunan at ano ang parusa sa mga mahuhuli? Unang-una po dyan, sir, no, may mga, tama po kayo, may mga naitala po tayo na naglalagay po ng sticker na halintulad po or any sa mga police badges po natin. Ito po yung agad-agaran po kagad na kinumpiska at tinanggal po ng inyong pong PNP HPG. Sa ngayon po, sa mga accessories naman po, wala naman din po tayong naitalang huli. Pero ang kanila po kagad, doon po sa mga nabanggit po natin na tinanggalan po ng mga sticker ay una, sila po ay tinanggalan po nito nga pong sticker po na ito at sila din po no, ay nabigyan po ng ticket or citation ticket para po sa kanila pong na-violate. Ano naman sir yung panuntunan ng HPG laban po sa paggamit ng mga pulis dun sa mga sasakyan na na-recover sa police operation? So paano nyo po ngayon tinitiyak at binabantayan na hindi po mangyayari o mauulit yung mga ganitong insidente? Muli, no, tuloy-tuloy naman din ang monitoring ng yung PNP HPG at tuloy-tuloy din naman din ang binabanggit natin sa ating pong mga kapwa o mga kabaro na talagang bawal gamitin yung mga recovered vehicles o mga ebidensya pong mga sasakyan. At sa paraan naman din po no, kung paano talaga babantayan po nito, no, tuloy-tuloy din yung ating coordination with the IMEG and other agency para din makapagsagawa pa ng magandang mga gawain para tuluyang mabantayan at kung meron pa ay inaapela din natin yan sa public kung sila din po ay may nalalaman para po sa mga ganito pong sitwasyon. Opo, Lieutenant, sa ibang usapan naman, paano naman po nakipag-ugnayan ang Bureau of Customs sa PNP HPG kaugnay nung 12 luxury vehicles na nasamsam sa bahay ng mga diskaya? Patungkol po dito nun sir, lilinawin din po natin na ang mga kasamahan po natin sa Bureau of Customs ang lumapit po sa PNP HPG para makuha po ang ating pong police assistance at sa huli po natin pakikita na yan, no, at sa huli po natin ulat, sila po ay nag-request po ng verification ng mga sasakyan pong kanila pong sinubiti sa atin at sa isang banda, ito naman din po ay binigay na po rin natin sa kanila, sir. Ano po yung natuklasan sa validation report nyo, sir? At paano po ito makakatulong sa isinasagawang aksyon ng Bureau of Customs? Hinahayaan po natin ang ating mga kasama sa Bureau of Customs para malaman kung gaano kaganda yung mga report or mga certification na binigay po natin. And naniniwala naman din po kami sa kakayahan din po ng BOC para po, dahil nga po sila po ay nanghingi po ng ating pong assistance, this question po ay nililid na po namin or binibigay na po natin sa mga kaibigan po natin sa Bureau of Customs.
Opo, sir, meron ba tayong indikasyon na ang ilan sa mga sasakyan ay hindi dumaan sa tamang proseso ng importation o registration? Sa usaping importation, sir, no, talagang Bureau of Customs po ang makakapagbigay sa atin ng impormasyong ito. Pero sa ulat po na nakuha po natin, patungkol po mismo no, sa pagkakakilanlan ng sakyan, ang maibibigay lang po natin diyan ay hindi po alarmado or hindi po nasangkot sa anumang pong krimen. Ito po mga sakyan pong at kanila po mga pinaverify po sa atin. May plano po ba, sir, ang HPG na magsagawa ng pagsusuri ng iba pang sasakyan na pag-aari ng mga diskaya o pati yung mga contractor na sangkot po doon sa kontrobersiya? Sa ngayon, sir, no, ang posisyon po ng yung PNP HPG sa ngayon ay binibigay na po namin ito sa Bureau of Customs. At kung sila naman po, ang Bureau of Customs po, ay magbibigay naman or manghihingi po ng tulong po sa atin para makapagbigay ulit ng additional na pagsusuri no, ng mga sasakyan po, mga nababanggit po sa mga personalidad. Or dito nga po sa mga nasasangkot po sa kontrobersiya na po na ito, ay open po ang PNP HPG anumang oras. Ayun na nga po, no? So, sir, paano natin masisigurado ngayon na ang lahat ng mga imported na luxury vehicles na pumapasok sa bansa ay may kumpletong dokumento bago ito marirehistro sa ating LTO? Alam niyo po, no, sir and ma'am, ang mga luxury cars po, bago po yan ma-irehistro po sa atin o bago po dumaan po yan sa PNP HPG, ay kailangan po talagang kumpleto po ang kanila pong mga dokumento. So kapag ito po ay kulang at medyo hindi po pasado at hindi po okay at hindi po dapat sa mga requirements para po magkaroon ng clearance po sa atin, ay talaga po hindi po yan makakapasok po sa atin. Sa ngayon, sir, tuloy-tuloy din naman po ang operasyon po ng yung PNP HPG para po sa mga pag-check ng mga imported po ng mga luxury vehicles dito po sa ating bansa. Kadalasan po ba, sir, ano yung ginagamit na modus ng mga smuggler o yung unscrupulous vehicle importers at paano po ito tinutugunan ng HPG? Karamihan or yung primary po na nakikita po namin yan una ay mga peke po na mga papeles. Ayun Kung po. ang mga papeles naman po no, ay mga peke din naman din, no, ito po kagad ay itinatawag po ng yung PNP HPG sa mga ahensyang pinagdaanan po nito mga dokumento na ito para ma-certify at malaman po namin at maging basis and reference po ng yung PNP HPG para bigyan po sila ng clearance. Tuloy-tuloy din naman po ito no, yung ating pong lateral coordination sa mga different agencies po ng ating pong government. At makaka-asa rin naman din po ang ating pong mga kabayan na lahat po yan ay talaga pong tutugunan ng yung pong PNP HPG sa ngayon. Ayan, sir, no? Pagkakataon nyo na po, meron ho ba kayong mensahe o mga paalala para sa ating mga kababayan? Go ahead, Lieutenant Malang. Muli po na sa katauhan at katayuan po ng ating pong Buting Director, Acting Director po ng PNP Highway Patrol Group, Police Colonel Hansel Marantan. At sa bumubuo po na 1,800 ng PNP HPG, lubos po aming pagpapasalamat sa ating pong mga kababayan. At muli po, sila po yung makakaasa na narito po ang PNP HPG para maging patas sa lahat po ng ating pong mga kababayan. At tayo naman din po no, ay open 24/7 para po sa anumang pong complaints or mga hinanaing na maaari pong maitulong at mailapit po ng ating pong mga kababayan na maaari pong ma-resolve po ng PNP HPG. Maaari din po sila tumawag po sa ating pong mga hotline. Kaya sigit po ang 9912. Okay, so maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant na Dame Malang, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Highway Patrol Group.